And there you go. So yun nga, paano ho natin i-apply yung ating pong HASC or Humanitarian Assistance for Saudi claims. Again, basahin niyo po muna to. Ito po yan ha. Yan. Ang online application portal na ito ay para sa pag-avail ng Humanitarian Assistance for Saudi Claims Program. Isang one-time financial assistance na pagkakahalaga ng 10,000 pesos. Right? Sa mga OFW na na-repatriate mula sa bansang Saudi Arabia sa pagitan ng January 16 hanggang December 2019 dahil sa economic downturn, may nakabinbin pang money claims sa Saudi Labor Court. Ayan. So, kung meron kayong mga nakabinbin pang Saudi claims, so pwede kayo mag-apply ho dito. Okay. So, ito ho ay hanggang Enero 2016 hanggang December, ay mula 2016 ng Enero hanggang December 2019. Right? So, itong gagawin po natin is, pupunta lamang ho kayo sa hasc.gov.ph. Ito po sa taas. Yan, kung mapapansin nyo, hasc.owa.gov.ph. hasc.owa.gov.ph. Ayan po sa taas. Yan. Okay, yan. hasc.owa.gov.ph. Tapos, click nyo lang po itong apply. Ayan. Okay, so bago ho kayo mag-apply, bago ho kayo mag-fill up dito, mas mainam ho ay nakaready na ho yung mga documents ninyo. Ano ba mga documents ang kakailanganan ninyo? Okay? Ito ho, copy of OFW valid government ID. Actually, 4 yan ang iyaano natin dito. Copy ng OFW valid government ID. Tapos, authorization letter. Copy ng ID ng inyo pong claimant o yung beneficiary mo po or sino pwedeng kumuha on behalf sa iyo. May isa pa yan eh. Mamaya makikita natin yan. So, ito muna ang gagawin natin. At saka bibigyan ko yan ng tip kung ano dapat i-attach dito para mas mabilis. Okay? So, pagpunta nyo sa hasc.owa.gov.ph at click nyo na yung apply, fill up nyo lamang po ito. Please supply all required information, name of OFW. Ito po, sa first part na to is OFW. Okay? So, please, wag na wag ho kayo magkakamali dito sa mga details na kailanganin para mas mabilis yung verification. Ayan. So, yung may mga asterisk na pula, yung mga star na pula na yan, papansin nyo, yung mga yan, ay, yan po yung mga mandatory na fill up po natin. Pangalan, last name, first name. Middle name do hindi naman requirement dito, lagyan na rin para mas mabilis. Tapos, birth date, gender, passport number. Ang passport na gamitin mo yung pinakalas na ginamit mo doon sa yung field kung saan ka nagtrabaho. Okay, yung ikaw ay employee pa, baka kasi after nun nag-expire yung passport mo, nag-apply ka ng panibago. So, ang gawin mo is ilagay mo yung passport number na connected pa doon sa company mo. Then, civil status, of course, yung ano mo kung married ka na hindi. Contact number, ilagay mo lang yung number mo sa Pilipinas. Kung sakasakali wala ka pa sa Pilipinas, ang ilagay mo dito ay ang number ho ng inyong mga beneficiary. Okay. Halimbawa kasi hindi ka pa napapauwi at nakapending ka pa dyan, hindi ka na under ng employer. So, maaari mong ilagay dyan yung beneficiary po ninyo. Ako kasi napauwi na ako eh. Okay. Email, address sa Pilipinas, ilagay nyo ho dyan. Yan, street, province, municipality, barangay, job site. Ito po sa Saudi Arabia. Hindi na po nababago yan. Saudi Arabia talaga yan. Company or employer. Yan, lita natin. Sa company and employer po, pag i-click mo yan, mayroong mga listahan dyan ng mga company. Yan, okay? Kung wala ho yung company dyan, like for example, yung sa akin kasi wala dito eh. Pero may mga document naman ako na pinasa sa OWA. Wala dito yung sa akin. Baka dito na. Silipin ko lang saglit. RSS. Wala talaga yung sa akin dito. Ang ginawa ko ho nun is, mayroon dito others. I-click mo lang ho yung others na yan. Tapos, fill up mo na ho yung, kasi pag-click mo yung others na yan, tinan mo ha. Others. Yan. May lalabas dyan na bagong box. Okay? So, yan po yung magiging ano mo. Diyan mo isusulat yung kompletong pangalan ng iyong company. Please make sure yung kompletong pangalan ng company. Halimbawa kasi, gaya sa amin, Safa ang kilala. Pero hindi lang yun yung pangalan ng company namin. Safa, General, and so on and so forth. Pero pa mga karugtong, kompletohin nyo po yun ng maingat na maingat. Okay? So alamin nyo na yung mga details ng company nyo. Position, kung ano yung trabaho mo dyan. Ito na yung sinasabi ko sa claimant part. Yung claimant part po dito, in case of representative, halimbawa hindi ka makakakuha, ito yung mga ina-advise. Ito yung mga much better na silang kukuha yung mga karelasyon natin na ganito. Yung brother, yung child, yung father, yung husband, yung mother, yung sister, yung wife, yung self. Alright? Okay?
So, ang ating pong i-assign na claimant, is yung mayroong ID. Okay? Mayroon siyang, may papakitang government valid ID. Tapos, yung nasa tamang edad na, mas maganda. Okay? So, para mas mabilis yung proseso. So, isusulat nyo rin yung details ng pangalan ng kukuha, last name, first name, middle name, civil status ng kukuha at birthday ng kukuha. Alright? Ito, birth date, meron pa dyan. Bakit? I-verify nila yan, i-check nila yan, compare doon sa compare doon sa data na ipapasa nila yung kanilang ID. Alright? Okay, so, tapos ito yung sinasabi ko dito. Okay? Ang gagawin nyo dito, pag minsan ho kasi nakalagay dito apat na file i-ready nyo lamang ho yung government ID ninyo, gaya ng passport. Kung halimbawa, matagal kayo dun sa Saudi, ang maganda ho is gawin nyo, i-scan nyo lahat ng mga passport na yon. Tapos, pagsama-samahin nyo sa file. Tapos, idagdag mo dito yung ID ng inyong claimant or beneficiary. Diba yung wife mo, ilagay mo dyan yung ID ng wife mo. Tapos, ilagay mo rin dyan yung gawa ka lang simpleng authorization letter. Ay, pangalan mo, empleyado ng ganito noong ganitong period, ay nag-a-apply ng claim na 10,000 pesos pamamagitan ng HASC program ng OWA, ay pinapahintulutan si yung asawa mo o yung sino mong beneficiary mo na tumanggap ng akin pong matatanggap na amount dito sa OWA. Tapos pirma mo lang sa baba, simplihan mo lang. Ang gagawin mo ngayon, lahat ng file na yon, yung passport mo, yung authorization letter mo, yung ID ng inyong beneficiary, iisang file mo lamang siya. Kasi pag i-click mo yung choose file na yan, ito, yan, may i-attach mo siya ng dire-diretso, sama-sama na. Okay. Ito pa yung dagdag. Kung meron kayong mga documents dyan na magpapatunay na meron kayong case na naka-file sa Saudi Arabia, is i-attach nyo na rin po. Okay? Isama nyo rin doon sa attachment para pag tinignan ng OWA yan, kumbaga sa kaso, guilty beyond reasonable doubt na, 'di ba? So meron na kayong agad, meron na kayong may ipapakita ng mga documents na less na yung question ng magche-check. Okay. So mas maganda yung ganon. Ayan, tapos i-check mo lang 'to lahat. Ayan. Tapos I'm not a robot, then submit application. Alright? So ganun lang, ganun lang. So may mga times kasi na dito sa attachment ng files is nanghihingi pa sila ng ibang file, i-ready mo rin lang yan just in case anong mabasa mo dyan. Okay? Tapos, ang gagawin nyo na lang pagkatapos nun is hanapin nyo ngayon, right, yung OWA office na nakakasakop sa inyo. Kung ikaw taga Cavite, Calamba area tayo, kung ikaw taga Cebu, taga Davao, taga iba-ibang mga lugar, kung saan region ka, merong mga specific na mga OWA offices na naka-designate na siyang may hawak sa jurisdiction ninyo. Ang gagawin mo ngayon is mag-email ka doon sa kanila. Okay? Sa email nila. Isama mo na rin sa email ang pinaka-main email ng OWA. Yung pinaka-may contact ng OWA. Tapos, ipaalam mo sa kanila na nag-apply ka ng HASC. Okay? Para mas mabilis yung follow-up mo sa kanila. Mas maganda, hanapin mo rin yung Facebook page ng OWA branch kung saan nakakasakop doon sa inyong area. Halimbawa sa akin, hinanap ko yung Facebook page ng OWA Calamba kasi yun ang nakakasakop sa amin sa Cavite area at sobrang bilis ho ng kanilang response doon sa aking mga concern. Email, nagre-reply sila. Sa Facebook, nagre-reply sila. Sa text, nagre-reply sila. Kaya salute ho doon sa OWA Calamba at sa buong OWA, no? As a whole sa kanilang ginagawa sa mga OFW. Hindi perfect, of course, pero they are trying their very best para makapaglingkod sa mga OFW. Again, yun yung gagawin niyo. Tapos hintayin na lamang yung magiging output, magiging outcome, mga messages sa inyo, mga response ng OWA sa inyo. Kung mayroon pa ba silang kailangan na document na kailangan mong ipasa, mayroong hindi malinaw, mayroon kang kailangang i-resubmit, meron kailangan kang i-verify hanggang sa matapos yung pinaka-proseso. At ang mangyayari nga, gaya ng nangyari sa akin, is natanggap ko na yung benefits ng HASC na bigay ng OWA. Ayan.
So that's all for now. Thank you so much. Siya nga pala, please, magbigay tayo ng pinakamataas na respeto na pwede natin ibigay para sa mga tao, na mga staff na mga kausap natin dito. So, wag pairalin yung galit, wag pairalin yung ines, of course. Saka, yung respect natin, mutual na respect natin, ipakita natin sa bawat isa. Right? So, yun lang. Thank you so much and hope na nakatulong. God bless. Bye-bye.